Magandang araw, Tamaraws. Ako, si Ariana Mercado, maghahatid ng responsableng pamamahayag at serbisyo publiko na tapat at totoo. Ito ang Advo Files. Matatanda ang pwersahang inaresto ang Tacloban 5 sa ilalim ng Administrasyong Duterte noong 2020. At ngayong ika-11 ng Nobyembre 2024 ay tetestigo na sa korte sina Frenchie May Cumpio at Mariel Dumiquel na kabilang sa Tacloban 5 sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng higit 4 na taong pagkakadetena. Nagtipon-tipon sa harap ng Department of Justice ang Alter Media at iba't ibang organisasyon upang magpahayag ng kani-kanilang suporta sa Tacloban 5 at magprotesta para maibasura ang mga kasong ipinataw sa kanila. Dinakip at ikinulong si Cumpio kabilang ang 4 pang human rights leaders noong ika-7 ng Pebrero taong 2020 sa kasong illegal possession of firearms and explosives. Kabilang sa Tacloban 5 ay sina Mariel Dumiquel, Alexander Abinguna, Mira Legion at Marisa Cabalhao. Ito ay matapos ang simultaneous raid ng mga pulis sa mga opisina ng Eastern Vista at joint offices ng Bayan Eastern Visayas at alyansa ng mga magsasaka sa Silangang Visayas sa Tacloban City. Ayon sa mga taong malapit sa 5 biktima, nagkaroon ng pagtatanim ng ebidensya na nagresulta sa kanilang pagkakaaresto. Si Cumpio ay isang community journalist na nagsusulong sa pang-aabuso sa karapatang pantao sa ilalim ng Regional Alternative Media Output sa Eastern Visayas, ang Eastern Vista. Nakapagpiyansa rin noong Pebrero 2020 sina Cabalhao at Legion, samantalang kasulukuyan pa rin nasa kustodya ng pulisya sina Abinguna, Dumiquel at Cumpio dahil sa mga ipinatong pangkaso sa kanila. Bago pa man mangyari ang police raid ay nakararanas na si Frenchie May ng surveillance at red tagging. Ayon sa pahayag ng 8th Infantry Division, isang high-ranking officer umano ng Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA si Cumpio. Taong 2022 nang masampahan pa ng kasong terrorism financing sina Cumpio at Dumiquel, matapos makumpiskahan ng tinatayang nasa higit 500,000 piso. Nanggaling umano ang perang ito sa pondo na nakalaan para sa kanyang Stand with Samar Leyte campaign. Si Abinguna naman ay kumakaharap sa 2 kaso ng attempted murder at 1 kaso ng murder na isinampa sa korte ng Lawang Northern Samar. Amin namang nakapanayam ang ilan sa mga dumalo upang makiisa sa paglaban para sa malayang pamamahayag at sa pagpapalaya kina Cumpio. Special na kaso yung isang journalist ay kinukulong ng pamahalaan. Ito ay isang tandisang paglabag doon sa kalayaan sa pamamahayag. Si Mira na isang scholar ng bayan ay nagbahagi rin ng kanyang saloobin ukol sa sitwasyon ng mga mamamahayag sa ating bansa. Kaisa po ako sa panawagan na palayain ang Tacloban 5, i-drop lahat ng trumped-up charges sa kanila dahil sila ay nagpapahayag ng critical na dissent towards the government. So nag-express lang sila ng kanilang right to critique. Dagdag pa niya na bilang mga mamamahayag ay responsibilidad din nila ang pagsisiwalat ng mga suliranin sa lipunan. Defend press freedom. Iyan ang naging sigaw ng mga aktivista para sa hustisya at sa pagbasura sa mga kaso at paratang sa Tacloban 5. Defend! Defend! Defend press freedom! Defend! Defend! Defend press freedom! Hanggang ngayon ay dinirinig pa rin ang kaso ng mga ito sa korte. Ang pagkakaantala sa proseso ng kanilang kaso ay pinupunan na ng karamihan sapagkat ito ay sumisimbolo sa pagbasura ng gobyerno sa kalayaan ng pamamahayag at sa pagtalikod sa mga isyu sa lipunan. Naging emosyonal naman sa kanyang pahayag ang kapatid ni Mariel Dumiquel na si Iris. Ibinahagi ni Iris na nagkaroon pa siya ng sama ng loob sa kanyang kapatid, ngunit kalaunan naman ay kanya na ring naintindihan kung bakit ito patuloy na ginagawa at ipinaglalaban ni Mariel. Mahalaga ring natututunan ng mga kabataan ang kahalagahan ng malayang pamamahayag at ang pagsasanay sa paggamit ng boses sa tamang pamamaraan. Tulad ni Frenchie May Cumpio at iba pang tagapagsulong ng karapatang pantao, hindi matatapos ang laban ng sambayanan para sa press freedom at kaligtasan ng mga mamamahayag. Ating tatandaan na hindi lamang ito proteksyon para sa mga mamamahayag, kundi ay pangangalaga na rin sa katotohanan. Hindi dapat ito maging pribilehiyo, kundi ay ating karapatan upang managot ang mga nangaabuso sa kapangyarihan. Muli, ako si Ariana Mercado para sa Advo Files.